Siguro lahat tayo ay nakakakilala na at nakatikim na ng masarap na ulam na ito. Kaya tara, gawa tayo. Let's go! Siyempre, nangawil muna tayo para bagong huli talaga yung gagawin nating daing. At ikanito nakarami yung mga nahuli natin, pwedeng-pwede na to para sa pangdaing. At pagkatapos natin mga will, hiwain na natin yung mga isda. At kailangan natin gamitin dito na kutsilyo ay maliit lang at napakatalas para hindi tayo mahirapan sa paghiwa nito. At hindi ordinaryong daing lang yung gagawin natin dahil ibuboneless pa natin ito. Kasi wala lang, trip ko lang, parang sinisipag lang ako magboneless ng isda. At sa mga nagtatanong kung saang lugar kami ngayon, andito kami sa Puerto Quetzal, Guatemala. At ang daming isda dito mga master, halos hindi maubos-ubos. Pero walang masyadong mga mangingisda dito. Meron pangilan-ngilan pero pukot yung mga ginagamit nila. At napansin ko lang walang mga mamaw o mga malalaking isda dito. Merong mga malalaki pero yung mga balo o needlefish. Kaso hindi naman mahuli-huli. Comment nyo nga dyan mga master kung paano huliin yung mga malalaking balo o needlefish. At dito mabalik na nga tayo sa ating ginagawa. At ito na yung mga nahiwa nating isda. At hinugasan ko ito sa tubig dagat para maging malinis at para matanggal yung mga dugo. At pagkatapos binabad ko ito sa tubig dagat at nilagyan ko ng konting asin. At ipapasok natin ito sa chiller o sa ref. At ibababad natin ito ng overnight para manuot talaga yung lasa ng asin. At nung natapos na ako magbabad, nanood muna ako sa mga tropa na naglalaro ng basketball. At kinabukasan o tanghalian, parang tanghali na to eh. Oo mga master, tanghali na natin ibinilad yung ating daing kasi oras na ng pahinga natin at saka may trabaho pa tayo. Unahin muna natin yung trabaho kasi baka ma one way ticket tayo dito. Sa nga pala bago ko ito binilad yung daing natin, hinugasan ko muna ito sa tubig tabang para mawala ang buo-buong asin at para hindi masobra sa alat. At tabang tama lang ito na tanghali tayo nagbilad para hindi masyadong matuyo yung ating daing. Kasi pangit rin pag sobrang tuyo halos wala na tayo makain nun. At sa mga hindi nakakaalam kung bakit nakahiligan ko itong pangawil, ang lugar namin sa Iloilo ay nasa tabing dagat talaga. At itong pangingisda yung ikinabubuhay namin dati. Kaya kahit may trabaho na ako ngayon, nangingisda pa rin ako pero libangan na lang. At kahit nakapagbakasyon na ako sa Pilipinas, paminsan-minsan nangingisda pa rin ako para makapag-relax. Kasi sabi daw nila ang fishing ay therapeutic para sa katawan. Kaso parang hindi man kasi minsan pag walang huli, nakaka-stress naman. At pag uwi, pagalitan ka pa ng asawa kasi puro ka lang daw gala. Ganon talaga. Mabalik muna tayo dito sa ating daing mga master, baka saan na mapunta yung usapan. At ito na yung daing natin mga master, babalik ta rin na natin to pagalipas na mga ilang oras. At dito binaliktad ko na mga master, medyo tuyo na ito pero kulang pa. Kaya hayaan muna natin ito na mga ilang oras pa. At pagkatapos kung magbaliktad ng mga daing, nakakita ako ng napakaraming isda pero sabi ko antay lang muna kayo. Kasi hindi pa ako tapos mag-edit ng video na to, bukas ko na kayo huhulihin. At dahil hapon na at wala ng araw, dito na natin itutuloy yung pagpapatuyo sa engine room dahil mainit naman dito. At maganda dito para maging air dry lang siya at para makuha natin yung texture na